Sa wakas ay nandito ka na rin sa channel Brad. Try mong pakinggan, ilang minuto lang naman to. Para kahit papano ay may matutunan ka o matutunan tayo mula sa content na to. Kung pinagdadaanan mo to o baka may pagkakataon na dadaan ng ganito sa buhay mo tungkol sa relasyon o iniwang ka ng babae, at least may armas na ang iyong kaisipan. Dahil ganito, tumigil ka na sa paghabol, umatras ka. Sabi ng mga pilosopo, silence is power. May lakas sa katahimikan, isang lakas na hindi naiintindihan ng karamihan. Pero bakit madalas mong marinig sa payo ng iba na dapat kang maghabol, magpakitang gilas at patunayan ang sarili mo? Yun ay kasinungalingan pagtungkol sa relasyon. Dahil isa lamang yun social construct at ito'y nagiging dahilan lang ng iyong pagkatalo. Walang tunay na hari ang nagmamakaawa sa babae na bumalik sa kanya o para sa pagmamahal. Dahil ang tunay na lakas ay nasa paglayo. Pero masakit, hindi ba? Yung pakiramdam na parang nawalan ka ng kontrol. Parang hindi ka na pinapansin. Parang binabaliwala na ang lahat ng ginagawa mo. Pero ang totoo, hindi ka nawalan ng kontrol. Ibinalik niya lang ito sa sarili mo. Kung handa ka nang intindihin ang totoo, mag-subscribe ka muna sa channel Brad at huwag kalimutang mag-like. Ang malalaman mo ngayon ay hindi lang magpapabago sa tingin mo sa mga relasyon pagdating sa mga babae, kundi pati na rin sa sarili mo. Number 1, kailangan mo munang malaman ang psychology ng katahimikan. Ang pag-atras at pananahimik ay isang sandata. May sinasabi ito ng malakas kahit wala kang binibitawang salita. Sa oras na huminto ka sa pagtitext, pagtawag at paghahabol, hindi ka na lang basta lalaki sa buhay niya. Nagiging isang puwersa ka na hindi niya kayang baliwalain. Binabaliktad ang katahimikan at ang sitwasyon. Binabago nito ang balanse ng kapangyarihan at ipinapakita nito sa kanya ang isang realidad kung saan hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At heto ang sikreto. Nakakatakot iyon para sa kanya. Ang mga babae ay natural na naghahanap ng confirmation. Nabubuhay sila sa atensyon, sa kaalaman na hawak nila ang isip at lakas at presensya ng isang lalaki. Kapag nanahimik ka, inaalis mo ang kumpirmasyong iyon. Tinatanggal mo ang kasiguraduhan na akala niya ay kontrolado ka niya. Hindi ito tungkol sa pagiging piti o paglalaro ng utak. Ito'y tungkol sa pagbabago ng balanse. Kapag tahimik ka, hindi ka na predictable. Hindi ka na lang isa sa mga lalaking naghihintay sa paanan niya. Nagiging lalaki ka na ngayon na sinusubukan niyang intindihin. Isang tao na hindi niya mabasa ang iniisip. At para sa kanya, walang mas nakakaabala kaysa roon. Ang mga babae kasi ay mahilig sa kontrol. Kapag nananahimik ka, winawasak mo ang ilusyon na may kontrol siya sa iyo. Nakita mo na ito siguro dati. Sa oras na huminto ka sa pag-abot, nagbabago ang reaksyon nila. Maaaring magpanggap siya nga wala siyang pakialam o kaya naman ay tularan ng pananahimik mo para ipakita na hindi siya apektado. Pero sa likod ng kalmado niyang panlabas, may bagyo sa isipan niya. Nagtatanong siya, bakit hindi siya nagtitext? May nagawa ba akong mali? Nawawalan na ba siya ng gana o interest sa akin? Ang mga tanong na ito sa kanyang isipan ay hindi lang niya basta iniisip. Emotional trigger ang tawag doon. Ito ay nagiging sentro ng isip niya. At dito ay makikita ang tunay na lakas ng katahimikan. Lumilikha ito ng duda. Dahil ang duda ang pinakamatibay nating kakampi. Ito ay binhi na tumutubo sa pagiging abala ng isip niya. Uumpisan niyang isipin ang bawat salita, bawat sandali, bawat pag-uusap ninyong dalawa. Uulit-ulitin niya ang huling mensahe mo sa kanya at sisiyasatin ang bawat detalye. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na wala kang pakialam. Ang katahimikan, ito'y tungkol sa tunay na pag-atras. Ito'y tungkol sa pagbawi ng lakas mo at pag-alay nito para sa sarili mo. Kapag tumigil ka sa paghahabol, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa dependency. Hindi ka na tumutugon sa kanya. Lumilikha ka ng espasyo para siya ang tumugon sa'yo. Isipin mo ito. Kailan siya huling nagtanong kung nasaan ka? Ano ang ginagawa mo? Sino ang kasama mo? Kung palagi kang available, palaging nandyan, wala siyang dahilan para magtanong, hindi ba? Pero kapag nananahimik ka,
mapapansin niya ang pagkawala mo. At ang pagkawala mong iyon ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong makapangyarihang pahayag. Hindi kita kailangan para maramdaman kong buo ako. Buo ako kahit wala ka. Yon ang mensahe noon. Number 2, ang lakas ng paglayo. Ang paglayo ay hindi kahinaan. Hindi ito pagsuko. Ang paglayo ay pagpili sa sarili mo higit sa gulo. Ito'y pagtayo ng matatag at walang paghingi ng paumanhin at pagsasabing karapat dapat ako sa mas mabuti kaysa sa dito. Maraming lalaki ang hindi kayang lumayo dahil natatakot sila. Natatakot sila na mawala siya. Natatakot na papag-isa. Natatakot sa maaaring mangyari kapag binitawan nila ito. Pero ang totoo, ang paglayo ay hindi katapusan ng kwento ng buhay mo. Ito ang simula ng kalayaan mo. Kapag lumayo ka ng hindi lumilingon, nagpapadala ka ng mensaheng hindi niya kayang baliwalain. Sinasabi mong, hindi ako lalaki na magmamakaawa. Hindi ako lalaki na mananatili kung hindi ako pinapahalagahan. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa pagbawi ng respeto mo sa sarili mo, ang halaga mo at ang lakas mo, Brad. Ang hindi nila sinasabi sa iyo ay ito. Karamihan ng babae ay inaasahan na mananatili ka kahit paano kanila tratuhin. Inaasahan nilang titiisin mo ang mga laro nila, ang kawalan nila ng pakialam at ang kakulangan nila ng respeto. Inaasahan nilang hahabulin mo kasi sila at patunayan ang halaga mo na paulit-ulit. Pero kapag lumayo ka, sinisira mo ang inaasahan nila. Binabagsak mo ang psychology at sa paggawa nito, binabaliktad mo ang sitwasyon. Ang paglayo ay isang pagsubok, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Sinusubok nito ang disiplina mo, ang kumpiyansa mo at ang kakayahan mong unahin ang sarili mo. Madaling manatili at umasa na magbabago ang mga bagay, pero mahirap ang lumayo at magtiwala na ang pagkawala mo ang magsasalita para sa iyo. Ang hirap na iyon ang nagtatakda ng malalakas mula sa mahihina. Kapag lumayo ka, lumilikha ka ng distansya at sa distansyang iyon, mararamdaman niya ang bigat ng pagkawala mo. Mapapansin niya kung ano ang nawala sa kanya, kung ano ang binaliwala niya. Magsisimula siyang magtanong tungkol sa mga desisyon niya, sa mga ginagawa niya. Ito'y hindi panloloko, ito'y realidad. Hindi pinapahalaga ng tao ang laging nandyan. Pinapahalaga nila ang mga bagay na maaaring mawala sa kanila. Maaaring iniisip mo na ang paglayo ay nangangahulugan na mawawala siya ng tuluyan. Pero ang totoo, kadalasan, ito lang ang paraan para makita ka niya ng totoo. Kapag hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagmamakaawa, nagiging lalaki ka na hindi niya kayang baliwalain. Nagiging lalaki ka na iniisip niya, na pinagsisisihan niyang nawala ka. Pero eto ang mahalaga, hindi mo pwedeng pikein ito. Ang paglayo ay epektibo lang kung totoo mong ibig sabihin iyon. Kung lumayo ka pero patuloy ka namang lumilingon, malalaman niyang hindi ka seryoso. Malalaman niyang hinihintay mo lang na hilain ka niya pabalik. Pero kung lumayo ka ng may kumpiyansa at paninindigan, binabawi mo ang iyong kapangyarihan. Kinukuha mo ang kontrol sa kwento, kaibigan. Isipin mo, ilang beses ka nang nanatili sa sitwasyon na hindi na nakakabuti sa iyo. Ilang beses kang nagtiis na mas kaunti kaysa nararapat para sa iyo. Ang paglayo ay paraan mo ng pagsasabing tama na. Paraan mo ito ng pagbawi sa buhay mo, sa lakas mo at sa kapayapaan mo. Ang paglayo ng hindi lumilingon ay ang pinakamataas na anyo ng respeto sa sarili. Ito ang sandali na tumitigil ka sa paghahanap ng kumpirmasyon mula sa kanya at nagsisimula kang hanapin ito sa sarili mo. Ito ang mga sandaling nauunawaan mo na ang halaga mo ay hindi nakabase sa kanya. Nakabase lang ito sa iyo. At ang lakas na iyon ay walang sino man ang kayang bawiin mula sa iyo.
Kapag lumayo ka, hindi mo lang siya iniiwan. Inaabot mo ang tunay mong lakas. Nagiging lalaki ka na laging nararapat para sa higit pa. At ang lalaking iyon ay hindi nagmamakaawa, hindi naghahabol, at hindi nagtsatsaga sa kulang. Ang lalaking iyon ay alam ang halaga niya at palaging panalo. Sa number 3 tayo. Bakit ginagaya niya ang enerhiya mo? Kapag tumitigil ka sa pagbibigay ng atensyon sa kanya, hindi lang siya basta nanatiling walang pakialam. Ginagaya niya ang kilos mo. Hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi dahil ito ay isang maingat na galaw. Ang mga babae ay magaling sa emotional chase at ang paggaya ay isa sa mga pinakamatalas nilang paraan. Pero huwag kang magpapadala. Hindi ito tungkol sa lakas niya. Tungkol ito sa takot at desperadong paraan para manatili siyang may kontrol. Isipin mo, kapag lagi mo siyang tinetext, kapag lagi kang nandyan at abot kamay niya, alam niyang hawak ka niya, pero sa oras na tahimik ka, tinatanggal mo ang kumpiyansa niya. Pinapasok mo siya sa sitwasyong kailangan niyang mag-react. Ginagaya niya ang pananahimik mo para magmukhang hindi siya apektado. Pero ang totoo, malayo siya sa pagiging hindi apektado. Ang pananahimik niya ay isang pagsubok. Tinitignan niya kung seryoso ka ba, kung talagang umaatras ka, o kung naglalaro ka lang, o nagbablap ka lang ba. Umaasa na ikaw ang unang bibigay. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Akala nila ang pananahimik niya ay kawalan ng interes. Iniisip nila hindi siya interesado, kaya ako na ang magpaparamdam. Pero yan naman talaga ang hinihintay niya. Sa oras na ikaw ang unang magparamdam, ibinabalik mo ang kontrol sa kanya. Pero kapag nanindigan ka, kapag hindi ka bumigay, inilalagay mo siya sa posisyong hindi siya sanay ang maging mahina. Dito ay lumalabas ang lakas ng pananahimik habang ginagaya niya ang kilos mo. Ang isip niya ay kabaliktaran ang nangyayari. Nag-overthink siya. Iniisip niya na, bakit hindi siya tumatawag? Nasobran ko ba? Nawawala na ba ang interest niya sa akin? Ang mga tanong na ito ay hindi lang mananatili sa isipan niya. Kakainin nito ang utak niya. At habang tumatagal kang tahimik, mas lalong lumalakas ang mga tanong at takot niya. Ang pananahimik ay parang vacuum. Kapag walang laman, pinupuno ito ng isip niya ng duda, takot at mga haka-haka. Nagsisimula siyang mag-isip ng mga senaryo kung saan nakahanap ka ng iba, nawalan ka ng interes o tuluyan ka nang nawala. At ang mga senaryong ito ang magpapabaliw sa kanya. Pero tandaan, kailangan dito ng disiplina. Hindi sapat ang pananahimik ng isa o 2 araw lang. Ang tunay na pananahimik ay nangangailangan ng tiyaga, konsistensya at matibay na paninindigan para sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pandidedma sa kanya. Ito'y tungkol sa pagpapahalaga sa oras at lakas mo na hindi mo ito sinasayang sa mga bagay na hindi mo deserve. Ginagaya niya ang kilos mo para magmukhang kontrolado niya ang sitwasyon. Pero ang pananahimik ay hindi lang pagsubok para sa kanya, kundi para din sa'yo. Kaya mo bang manindigan? Kaya mo bang labanan ng tukso na magparamdam? Natapusin ang pananahimik? Na ibigay ang kumpirmasyong gusto niya? Dahil kapag napigilan mo yon, panalo ka. At kapag nanalo ka, siya ang hahabol, siya ang magtatanong, siya ang sisira ng pananahimik niya. Number 4, ang kawalan na iniwan mo. Kapag lumayo ka at nanahimik, hindi mo lang siya basta iniiwan. Gumagawa ka ng kawalan. Isang puwang na malakas ang epekto. Hindi lang ito simpleng pagkawala. Ito'y pakiramdam na may kulang, na may mahalagang bagay na nawala. At ang bagay na iyon ay ikaw, Brad. Ang mga babae, kayang tanggapin ang rejection o away. Pero hindi nila kaya ang kawalan. Ang kawalan ay nagpapakita ng katotohanan. Mas kailangan ka nila kaysa sa inaamin nila. Kailangan nila ang atensyon mo, ang enerhiya mo, ang presensya mo. At kapag nawala lahat ng iyon, mararamdaman nila ito sa buong pagkatao nila. Hindi lang ito tungkol sa pagkamis nila sa mga text o tawag mo.
Ito'y tungkol sa kawalan ng essence mo, na ang mundo nila ay nagiging mas tahimik, mas magulo, at mas hindi buo nang wala ka. At ang pinakamaganda sa kawalan na ito, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Ang kawalan mismo ang gumagawa ng trabaho para sa'yo, sa kanilang isipan. Pero tandaan mo rin na hindi ito tungkol sa pagmamanipula ng isang tao. Ito'y tungkol sa respeto sa sarili mo lang. Pagpapakita na ang presensya mo ay regalo, hindi basta-basta na lang na ibinibigay. Kapag lumayo ka, hindi mo siya pinaparusahan. Inuuna mo lang ang sarili mo. Kapag naramdaman niya ang kawalan, magsisimula siyang mapansin ang mga maliliit na bagay na dati niyang binabaliwala. Ang mga good morning mo na text, ang mga tawag na di niya sinasagot, ang enerhiya na dala mo sa buhay niya. Unti-unti niyang mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Habang nananatili kang tahimik, mas lumalalim ang kawalan. Hindi lang ito basta pakiramdam, ito'y napapagtanto niya. Napapagtanto niya na hindi ka lang basta lalaki. Ikaw ang taong nagparamdam sa kanya ng halaga, ng pagmamahal at ng importansya. At ngayon na wala ka na, iniisip niya kung makakahanap pa ba siya ng isang tulad mo. Ang kawalan ay hindi lang para iparamdam na namimiss ka niya. Ito'y para makita niya ang tunay mong halaga. Para makita niya na hindi ka basta mapapalitan. At ito ay nangyayari lang kapag handa kang umatras at hayaang maranasan niya ang buhay nang wala ka. Pero ito naman ang pinakamahalagang parte, kaibigan. Ang kawalan na ito ay hindi lang para sa kanya. Para rin ito sa'yo. Para ipaalala sa'yo na hindi mo kailangan ang kumpirmasyon niya para maging buo bilang isang lalaki. Na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa atensyon niya. Na ikaw ay buo bilang ikaw. Kaya gumawa ka ng kawalan. Lumayo ka nang wala ng lingon-lingon pa. Hayaan mo siyang maramdaman ang buong epekto ng pagkawala mo. Dahil sa kawalan na iyon, makikita niya ang katotohanan na hindi ka lang basta opsyon. Ikaw ang mahalaga. At ngayon, alam na niya iyon. Number 5, ang pag-overthink ay tahimik niyang labanan. Dahil kapag tumigil ka sa pag-abot sa kanya, hindi tumatahimik ang isip niya. Sa halip ay nagiging battlefield ito ng mga tanong, duda at takot. Hindi lang niya namimiss ang presensya mo. Nagsisimula na siyang mag-obsess dito. Nasasakta ng pride niya, ang ego niya at ang kontrol na akala niya ay hawak niya mula sa iyo. Ang maganda rito, wala kang kailangang gawin. Ang katahimikan mo ang gumagawa ng trabaho para sa iyo. Ang mga babae ay emotional creature at inaayos nila ang relasyon sa pamamagitan ng koneksyon o emotional connection kung tawagin nila. Kapag naputol ang connection na iyon, kapag nanahimik ka, parang may piraso ng stability nila ang biglang nawawala. Dahil dito, magsisimula siyang mag-isip ng sobra-sobra. Uulitin niya sa isip niya ang huli ninyong usapan. Susuriin ang bawat salita at kukumbinsihin ang sarili niya na baka may nagawa o nasabi siyang mali. Ganoon ang epekto ng overthinking. Pinapalaki nito ang maliliit na bagay hanggang maging sobrang bigat na sa isip niya. Mula sa paniniwalang kontrolado niya ang sitwasyon, magtatanong siya, may nagawa ba akong mali? May iba naman siyang kinakasama? Baka hindi na siya interesado sa akin. Ang mga tanong na ito ay hindi simpleng naiisip lang niya. Kumakain ito ng oras at emosyon niya. Habang ikaw ay nananatiling tahimik pa rin, mas lumalakas ang mga tanong na ito sa isipan niya. Huwag kang magpapalinlang sa katahimikan niya. Pwedeng magmukha siyang hindi apektado, na parang nakamove on na. Pero sa likod ng lahat, unti-unti siyang bumibigay. Ang mga babae, magaling magtago yan ng emosyon. Pero ang overthinking ay nag-iiwan ng mga bakas. Mapapansin mo sa social media post niya na parang pinag-iisipan ng mabuti ang mga sagot niya. Mas nagiging depensibo at bawat kilos niya ay parang sinasabing gusto niyang bumawi sa kontrol. Pero ang totoo, apektado siya. Ang overthinking niya ay hindi lang tungkol sa iyo. Tungkol din ito sa kanya
napipilitan siyang harapin ang insecurities niya, ang mga takot na tinatago niya, at ang realidad na iniiwasan niya. At ang katahimikan mo ang nagpaparamdam sa kanya ng lahat ng ito. Pero eto naman ang twist. Ang overthinking niya ay hindi kahinaan. Ito ang sandali kung saan napagtatanto niya ang tunay mong halaga. Ikaw na akala niya ay kontrolado niya. Ikaw na ngayon ay hindi na niya makalimutan. At ikaw pa rin ang iniisip niya kahit matutulog na siya. At lahat ng ito ay nangyari dahil pinili mong manahimik imbes na maghabol. Dahil ang katahimikan mo ay nagpapakita lamang ng kumpiyansa, hindi desperasyon. Hindi ito pagmamanipula. Ito'y katotohanan. Pinapahalagaan ng tao ang bagay na hindi nila agad makukuha. Habang nag-overthink siya, mas nare-realize niya kung gaano kanya in-undervalue noon. Pero tandaan mo, mag-work lang ito kung kaya mong panindigan ang katahimikan mo. Kapag binali mo agad ang katahimikan mo, babalik ang kontrol sa kanya. Huwag mo siyang bigyan ng ganong kapangyarihan. Hayaan mo siyang mag-overthink, magtanong at maramdaman ang bigat ng kawalan mo. Number 6. Paano ibinubunyag ng social media ang totoong nararamdaman niya? Sa panahon ngayon, ang social media ay hindi lang platform. Ito'y bintana sa isipan ng isang tao. Ang una niyang gagawin ay hindi tumawag o mag-text, kundi silipin ang mga profile mo. Hindi dahil naboboring siya, kundi dahil naghahanap siya ng sagot. Ang pananahimik mo ay nagiiwan ng puwang na gusto niyang punaan. Bawat post, story at like ay nagiging pahiwatig. Kung lumalabas ka ba kasama ng mga kaibigan mo, magtatanong siya kung sino ang mga kasama mo. Kung nagpo-post ka ba ng picture mo sa gym, iisipin niya kung para kanino ka nagle-level up. At kung wala ka namang pinopost, doon ay mas nagwawala ang isipan niya. Ang pananahimik sa social media ay kasing lakas ng pananahimik sa totoong buhay. Napapalitan ito ng imahinasyon niya, at ang imagination niya ang pinakamalakas mong kakampi. Ginagamit niya ang social media para manatiling konektado sa iyo nang hindi inaamin na may pakialam siya. Susuriin niya ang mga post mo, ang mga pagbabago sa kilos mo, at kahit ang maliliit na detalye tulad ng kung naglalike ka pa rin ba sa mga post niya. Pero narito ang sikreto, Brad. Hawak mo ang kwento. Ang mga pinopost mo o ang mga hindi mo pinopost ang nagbabago sa laro. Isang litrato na masaya, panatag at tila nasa best life mo ay nagpapakita na hindi ka apektado at tuloy-tuloy lang ang buhay mo kahit wala siya. Isang story na may bagong libangan, mga kaibigan o magandang tanawin. Sapat na yon para mag-isip siya. Pero ang pinakamakapangyarihan ay ang walang post. Kapag wala siyang makitang anuman, ang imagination niya ang gumagana. Napupuno ang isip niya ng tanong, iniiwasan niya ba ako? Nakahanap na ba siya ng iba? Masaya ba siya na wala ako? Hindi lang mga simpleng tanong yon, Brad. Kinakain yun ng utak niya. Ang obsession sa social media mo ay hindi lang dahil curious siya, kundi dahil gusto niyang bumawi sa kontrol na nawala sa kanya. Pero ang ganda nito, hindi niya makokontrol ang hindi niya nakikita, syempre. Kaya ang mahalaga, huwag mong gamitin ang social media para makuha ang atensyon niya o magpahiwatig. Mali iyon. Gamitin mo ito para sa sarili mo, para ipakita na masaya ka, may kumpiyansa ka, at hindi mo kailangan ng validation niya para maging buo ka. Mag-post ng may layunin, ipakita na masaya ang buhay mo, at tandaan na ang pinakamalaking lakas mo ay nasa mga bagay na hindi mo ipinapakita. Hayaan mong tignan niya ang profile mo, suriin ang bawat detalye at magtanong kung ano ang ginagawa mo. Dahil habang iniisip niya ito, mas nare-realize niya kung ano ang nawala sa kanya. At bago pa niya ito mapagtanto, tuloy-tuloy ka na sa buhay mo, masaya, panatag at mas malayo sa kanya. Number 7. Ang ego at pagtanggi. Sanay siyang laging pinapansin, mga likes sa Instagram, papuri mula sa iba't ibang tao at atensyon ng mga lalaking handang magpapansin. Pero kapag lumayo ka at nanahimik, binibigyan mo siya ng bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Yun ay kawalan. Nasasaktan nito hindi lang ang damdamin niya,
kundi pati ang ego niya. Dahil sanay siyang hinahabol, sanay na nasa kanya ang kontrol at siya ang nagdidesisyon kung kailan lalapit o lalayo. Pero sa pananahimik mo ay nagugulo ang mundo niya. Napipilitan siyang harapin ang katotohanang hindi pala ganun kalaki ang kapangyarihan niya tulad ng akala niya. At ang pagka-realize na iyon ay mas masakit pa kaysa anumang masasabi mo. Ang pagtanggi ay hindi lang dagok sa ego niya, parang salamin ito. Ipinapakita nito ang mga insecurities na pilit niyang itinatago, ang mga tanong na iniiwan niyang sagutin. Sisimulan niyang questionin ang sarili niya. Bakit hindi siya nagpaparamdam? Ako ba ang nagkamali? Nakahanap na ba siya ng iba? Ang mga tanong na ito ay hindi lang basta dumadaan. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isipan at lumalakas habang nananatili kang tahimik. Kahit magkunwari pa siyang parang wala lang. Gusto pa rin niyang maramdaman na siya'y mahalaga. Gusto at kailangan. Pero sa pananahimik mo, tinanggal mo sa kanya ang kasiguraduhang iyon. Pinalitan mo ito ng pagdududa. At ang pagdududang iyon ay nakakayanig. Hindi lang sa damdamin niya, kundi pati ang paniniwala niya sa kanyang sarili. Dahil sa pananahimik mo, napipilitan siyang pag-isipan ang bawat kilos niya, ang bawat naging desisyon niya, at ang pagtrato niya sa iyo. Napapaisip na siya kung itinulak ka ba niya papalayo, kung nagkamali ba siya sa kanyang akala, o kung hindi niya nakita ang lakas mo. At habang mas tumatagal ang pananahimik mo, mas nauubos ang kanyang pagkatao ng pagdududa. Ang totoong lakas ng pagtanggi ay nasa pagbabago ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang hinahabol. Siya na ang naghahabol ng sagot. Siya na ang nagtatanong kung saan siya nagkamali. At sa paghahabol niyang iyon, mas nagiging emotional invested siya sa'yo, higit pa sa dati. Ang pananahimik mo ay hindi lang pagtanggi sa kanya, kundi sa ideya na may kontrol siya sa'yo, kaibigan. Dahil para mo na ring sinabi na hindi ako tulad ng iba. Hindi ako narito para palakasin ang ego mo o sumabay ng mga laro mo. Narito ako para sa totoo. At kung hindi mo kayang ibigay iyon, hahanapin ko ito sa iba. Ang mensaheng iyon ay hindi lang maririnig, mangingibabaw ito sa isipan niya habang tinatanong niya ang lahat ng inaakala niya ay tungkol sa sarili niya at sa iyo. Pero tandaan, ang pagtanggi ay epektibo lang kung totoo. Kung lalayo ka lang para bumalik din, o kung ginagawa mo lang ito para mapansin niya, mararamdaman niya iyon. Magaling makahalata ang mga babae, lalo na ang instinct nila sa mga totoo. Ang tunay na pagtanggi ay nanggagaling sa respeto sa sarili. Alam mo ang halaga mo at hindi ka pumapayag sa kahit anong mas mababa dito. Kapag iniwan mo siya ng hindi lumilingon, hindi lang ito mensahe para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Pinapatunayan mong pinapahalagan mo ang oras at enerhiya mo at ang iyong emosyon. Pinapatunayan mong hindi ka takot na mag-isa at hindi mo kailangang umasa sa validation ng iba para maging buo. At iyon, kaibigan, ang pinakamalakas na galawan. Number 8 tayo, ang epekto ng kakulangan. Ang tao ay mas pinapahalagahan ng mga bagay na bihira. Totoo ito sa lahat ng aspeto ng buhay, pati na rin sa relasyon. Kapag palagi kang available, nagiging predictable ka. Dahil dito, nababawasan ang halaga mo sa paningin niya. Pero kapag umatras ka, kapag nanahimik ka, nagkakaroon ng kakulangan. At ang kakulangan ay isa sa pinakamalakas na may psychological effect. Kasi isipin mo, ano ang nangyayari kapag ang isang bagay na palaging nandyan ay biglang nagiging mahirap makuha? Napapansin mo ito, hinahanap mo ito, at mas gusto mong magkaroon nito. Iyan ang epekto ng kakulangan sa galaw. Kapag lumayo ka at tumigil sa pagbibigay ng oras at atensyon sa kanya, nagiging bihira ka na. Nagiging isang bagay ka na hindi niya basta-basta makukuha. Pero ang kakulangan ay hindi tungkol sa panloloko o pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng halaga. Ang pagpapakita na ang oras at enerhiya mo ay mahalaga. Hindi ito walang limitasyon. Kapag umatras ka at naging mas madalang kang makita o makausap,
Mapipilitan siyang muling suriin ang tingin niya sa'yo. Sa prosesong iyon, unti-unti niyang nakikita ang tunay mong halaga. Ngunit ang sikreto dito, dapat ay totoo ang kakulangan. Hindi mo ito pwedeng gawing drama o palabas lang. Hindi pwedeng magpanggap na busy ka o walang pakialam habang lihim mong hinihintay na magparamdam siya sa'yo. Ang tunay na kakulangan ay nanggagaling sa respeto sa sarili, sa kaalaman na mahalaga ang oras mo at hindi ito basta ibinibigay sa kung kanino lang. Kapag ginagawa mo ito, nagbabago ang tingin niya sa'yo. Hindi ka na lang basta isa sa mga lalaking naghahabol ng atensyon niya. Ikaw na ang lalaki na iniisip niya, ang lalaki na hindi niya madaling matawag-tawag, at ang lalaki na nagtatagumpay kahit wala siya. Ang kagandahan nito, gumagana ito kahit hindi niya sinasadya. Hindi niya agad mapapansin kung bakit bigla siyang interesado ulit sa'yo, kung bakit chinecheck niya ang social media mo, o kung bakit iniisip niya ang bawat nangyari sa pagitan ninyo. Pero alam niyang may kulang, at ang kakulangang iyon ang nagpapaalala sa kanya kung paano kanya hindi pinahalagaan noon. Ngunit tandaan, ang kakulangan ay hindi lang para sa kanya. Ito rin ay para sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili mo. Ito ay tungkol sa pag-prioritize ng mga layunin mo sa buhay, ng kaligayahan mo at ng kapayapaan mo. Kapag natutunan mo ito at tunay mong niyakap ang epekto ng kakulangan, hindi lang respeto niya ang makukuha mo, makukuha mo rin ang respeto mo sa sarili mo. Kaya gumawa ng kakulangan, maging lalaki na hindi laging available, hindi laging naghahabol, at hindi laging sumusubok magpasaya ng iba. Maging lalaki ka na alam ang sarili, halaga, at pinapakita ito sa mundo. Dahil kapag ginawa mo ito, hindi lang magbabago ang tingin ng ibang tao sa iyo, magbabago rin ang tingin mo sa sarili mo. At iyon, kaibigan, ang pinakadakilang gantimpala. Number 9, ang emosyon na parang roller coaster. Kapag lumayo ka, nagdudulot ka ng matinding emosyon na hindi niya inaasahan. Ang pananahimik mo ay parang salamin na nagpapakita ng kanyang mga takot, insecurities at kahinaan na akala niya'y naitago na niya. Hindi ito simpleng proseso. Para itong pagsakay ng roller coaster na walang seatbelt. Sa una, baliwala lang sa kanya. Iisipin niyang busy lang siguro siya, babalik din yan. Pero habang tumatagal, nagbabago ang iniisip niya. Nagkakaroon ng tanong, bakit hindi siya nagte-text? Ano kayang iniisip niya? Tapos na ba talaga kami? At habang wala kang sagot, lalong dumadami ang tanong. Sa simula ay curious lang yan. Madalas niyang titignan ang cellphone niya, umaasang makita ang pangalan mo. Pero habang hindi ka nagpaparamdam, napapalitan ito ng frustration. Ano bang iniisip niya? Bakit hindi niya ako hinahabol tulad ng iba? Ganon yung nasa isip niya. Sa ilalim ng inis na iyon, naroroon ang pagdududa, ang pinakamalakas mong kakampi. Nagsisimula siyang mag-reply ng bawat usapan nyo. Iniisip kung saan siya nagkamali. Habang tumatagal ang duda, ay nagiging takot na yon sa kanya. Nasobrahan ko ba? Nakahanap na kaya siya ng kapalit ko? Nawalan na siya ng interest sa akin. Mula sa mga salita niyang yon na mula sa takot, darating ang pagsisisi. Maiisip niya ang mga pagkakamaling nagawa niya, ang mga oras na binaliwala ka niya o linoko ka niya, at ang mga panahong inakala niyang palagi kang nariyan para sa kanya. Dito niya mas nakikita ang halaga mo. Ang pananahimik mo ay hindi basta pananahimik. Ito ay ang proseso para makita niya ang tunay mong halaga, Brad. Ang mahalaga, manatili kang disiplinado. Huwag kang magparamdam agad. Kapag sinira mo ang katahimikan mo, bago niya maramdaman ang lahat ng emosyon na ito, binibigyan mo siya ng paraan para takasan ang mararamdaman niya dapat. Hayaan mo siyang tapusin ang biyahe ng roller coaster. At kapag natapos na niya ito, kapag naintindihan na niya na ang pananahimik mo ay hindi kahinaan kundi isang lakas, doon niya nare-realize ang tunay mong halaga. Hindi bilang lalaking nawala, kundi bilang lalaking kailangan niya. Sa number 10 na tayo. Kung narating mo ang bahaging to, Brad, mag-like ka naman at mag-subscribe. Salamat. So number 10, bakit hindi ka dapat lumingon pabalik?
Ang pag-alis ay hindi lang basta desisyon. Isa itong prinsipyo. Ang pinakamataas na pagpapakita ng respeto sa sarili. Sa sandaling sabihin mo sa mundo, alam ko ang halaga ko at hindi ako papayag sa mas mababa. Pinapakita mo ang tunay mong lakas. Pero ang tunay na kapangyarihan ng pag-alis ay hindi lang sa desisyon mo mismo, kundi sa disiplina na wag nang lumingon pabalik. Ang paglingon ay tanda ng kahinaan, ng kawalan ng katiyakan. Parang sinabi mo na rin hindi ka sigurado sa ginagawa mong desisyon sa buhay mo. Pero kapag lumayo ka ng buo ang loob at may kumpiyansa, nagpapadala ka ng mensahe na hindi kayang baliwalain. Isa kang tao na alam ang halaga niya at hindi ka rin papayag na maisantabi. Ang mensaheng ito ay nagpapabago ng lahat. At narito ang mga bagay kung bakit maling lumingon pabalik. Kapag ginawa mo ito, binibigyan mo siya ng kapangyarihan. Pinapakita mo na may emotional connection ka pa sa kanya, na hinihintay mo pa rin ang pagpapatunay niya sa iyo. At kapag naramdaman niya ito, nagbabago ang dynamics ng relasyon. Hindi na siya nagdududa sa sarili niya, kundi sa iyo. Kapag lumayo ka ng hindi lumilingon, hindi mo lang binabawi ang kapangyarihan mo, pinapatatag mo pa ito. Pinapakita mo sa kanya na kaya mo bilang isang lalaki. At higit sa lahat, sa sarili mo, na ang kaligayahan mo ay hindi nakadepende sa kanya. Ang halaga mo ay hindi nakatali sa validation niya. Isa kang tao na alam ang halaga niya at hindi ka pumapayag na baliwalain ito. Kaibigan, Brad, masakit ang lumayo. Mahirap bitawan ang isang taong mahal mo, hindi ba? Pinaglaanan mo ng oras at inakala mong ibang-iba sa iba. Pero pansamantala lang ang sakit na yan. Dahil ang lakas na makukuha mo mula sa paninindigan ay panghabang buhay. Kapag tumigil ka ng lumingon pabalik, nagsisimula kang tumingin sa hinaharap. Nabubuksan ng sarili mo ang mga bagong oportunidad, bagong karanasan at bagong relasyon. Napapagtanto mo na ang halaga mo ay hindi dinidikta ng iba. Ikaw ang may kontrol dito, Brad. Kapag hindi ka lumingon, pinipilit mo siyang tignan ang hinaharap ng wala ka. Naiisip niya na paano na ang buhay na hindi ka na bahagi nito. Nakikita niya kung ano ang nawala sa kanya at natatakot siyang harapin ang katotohanang hindi ka na babalik sa kanya. Ang pag-alis ay hindi tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa iyo. Patunay na kaya mong bitawan ng mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Patunay na kaya mong tumayong mag-isa at hindi mo kailangang magbakaawa para sa pagmamahal o atensyon ng iba. Kaya huwag kailanman lumingon pabalik. Hindi para sa kanya, hindi para sa kahit sino. Dahil sa sandaling lumingon ka, nawawala ang focus mo sa lahat ng pinaghirapan mo. Magpatuloy ka lang, lumago ka bilang lalaki, maging mas mabuti at mas malakas na tao. At kapag napagtanto na niya kung ano ang nawala sa kanya, kapag nakita niya kung sino ka talaga, huli na ang lahat. Dahil nasa unahan ka na, namumuhay sa buhay na karapat-dapat para sa iyo, kaibigan. At iyan, kaibigan, ang tunay na tagumpay. Silence ang kapangyarihan. Ang pag-alis ay kapangyarihan. At ang pinaka-ultimate na kapangyarihan ay ang pagpapahalaga sa sarili. Kung minsan mo nang pinagdudahan ang halaga mo, ito ang paalaala. Sapat ka na kahit wala siya. Hindi mo kailangang maghabol, magmakaawa o magpumilit. Ikaw ang premyo sa buhay mo. Ako si Mark, ang inyong narrator. Salamat.